Iniulat na sinabi umano ng tagapagsalita ng People's Liberation Army na hindi sila nababahala sa plano ng Pilipinas na magpadala ng karagdagang barko sa West Philippine Sea dahil alam nila na mahihirapan umano ang bansa na kumprontahin ang Chinese militia. Sinabi ni Senior Colonel Wu Chan, ang Director General ng Information Office ng Ministry of National Defense ng China, na hindi umano sila nababahala sa gagawing additional deployment ng mga Philippine vessel sa South China Sea. Sinabi niya na wala umanong kakayahan ang gobyerno ng Pilipinas na kumprontahin ang kanilang mga fishing boats sa South China Sea at kampante sila dahil sapat umano ang kanilang mga Coast Guard ships na nakadeploy sa nasabing karagatan. Binigyang diin naman ni Wu Chan na dapat umanong umiwas na lang ang Pilipinas sa anumang gulo dahil alam ng Manila na ang China lamang ang may tanging karapatan at kakayahan na pangalagaan at proteksyonan ang South China Sea. Iniulat ito matapos kinundina ng mga Philippine officials ang patuloy na ginagawang panghaharas at agresibong pag-uugali ng mga Chinese vessel dahil sa muling pagtatangka nito na harangan ang mga Philippine troops na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na kasapi rin ng NTF West Philippine Sea na muli nilang ikinalulungkot at kinokondina ang patuloy na iligal at agresibong pag-uugali ng Chinese Coast Guard at militia sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Binigyang diin ni Malaya na tanging ang gobyerno ng Pilipinas lamang ang mayroong sovereign right na magsagawa ng mga law enforcement operations sa lugar dahil ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ito ang tugon ni Malaya sa mali umanong pahayag ng Chinese Coast Guard na kung saan sinabi nito na mga Philippine vessel ay iligal na pumasok sa kanilang karagatan ng walang pahintulot mula sa Chinese government at inakusahan na nagsasagawa ng iligal na transportasyon ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre. Nagsagawa ng panibagong resupply mission ang AFP kasama ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal para sa mga Philippine Marines na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre, isang grounded na Navy ship na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin. Ngunit habang naglalayag ang mga Philippine vessel, sila ng 4 na Chinese Coast Guard ships kasama ang ilang mga Chinese militia at sinabi na sinubukan umano silang palibutan ng mga barko ng China. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na nagkaharap na umano ang mga barko ng Navy at Chinese Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal at sinabi na nagkagirian umano ang mga tripulante ng hukbong dagat at mga Chinese. Sinabi sa report na sinubukan umanong harangan ng Chinese Coast Guard Vessel 5201 ang Navy na nagsasagawa sana ng pagpapatrolya malapit sa Ayungin Shoal. Ngunit sinabi ng Navy na hindi umano sila nagpatinag at binalaan nila ang Chinese Coast Guard na kung susubukan nilang lumapit, mapipilitan umano silang gumamit ng dahas. Paulit-ulit din umanong sinabi ng Chinese Coast Guard sa radyo na dapat umalis ang Navy sa lugar dahil nasa loob sila ng teritoryo ng China, ngunit iginiit ng hukbong dagat na sila ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at pinagsabihan ang mga Chinese na sundin ang international na batas. Iniulat ito matapos itinanggi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang ulat na tumanggi ang gobyerno ng Pilipinas na lumahok sa trilateral naval drill ng Japan, Estados Unidos at Australia sa South China Sea.
Sinabi ni Browner sa media na yung nabasa nila sa Kyodo News ay kasalukuyang vini-verify sa kanilang counterpart sa Japan, Estados Unidos at Australia, at kung meron silang activities na ganon ay hindi sila informed tungkol dito. Binigyang diin niya na hindi totoo yung sinasabi ng media na nag-decline ang Armed Forces of the Philippines sa pinaplanong pagsasanay at nilinaw niya na hindi umano sila sumama o nag-commit ng barko. Binanggit ng ilang hindi pinangalanang opisyal na iniulat umano ng Kyodo News Agency na mga puwersa ng Japan, Estados Unidos at Australia ay magsasagawa ng joint naval exercise sa South China Sea. Sinabi sa report ng Japan Maritime Self-Defense Force ay ipapadala ang kanilang pinakamalaking destroyer na tinawag na Izumo, habang ang Royal Australian Navy at ang US Navy naman ay inaasahang magpapadala ng kanilang mga amphibious assault ship na Canberra at Amerika. Sinabi naman ng ilang mga sources na kinansila ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang paglahok sa nasabing drill dahil ang gagamiting mga aircraft ng tatlong nasabing bansa ay masyadong malaki para lumapag sa mga barko ng Pilipinas.